mapaso han panahon, beat the heat sa tag-init. Ang pertussis inusa nga nakakatap-o niya sakit nga pwedeng mapasa kung anusa nga tawo in ginuubo o nahatsying. Ang mga katauhan nga waray pa kabakunahi labi na ang mga babies in pwede nga matapnan han pertussis o whooping cough. Kasagaran nga nagtitikang iniha mga sintomas sugadan sipon, nagluluhang nga mga mata, paghatsying nga dry cough. Ang mga doktor ay naghahatagin antibiotic sa mga tawo nga may pertussis, pero ang pamaagi para makalikay mao nga sakit in amuan pagpapabakuna kontra hini. Ang pira ka oras nga pag ginamit itong gadgets ng computer in may da negatibo nga long-term effects sa aton panlawas. Pero may da mga pamaagi para malikayan ini. Ang maihang exposure sa screen inakakudurot itong dry eyes, paglabuhan mga mata ngan kalipo itong ulo. Sumala mga doktor nga kinahanglan nga conscious kita ha oras nga nakaatubang kita ha computer. Maaram ka ba itong 20-20-20 rule nga kada 20 minutes nga pag ginamit itong gadget kinahanglan nga umundang kaanay ngan kumitaw sa nga spot nga 20 feet iton kahirayo, di kang haimo hasakop iton 20 seconds. Importante nga ippahuway ang imo mga mata hasakop iton 3 ka beses sa usa ka oras. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikangan ang imo running journey, adi ang mga tips gan beginner-friendly essentials para safe Maupay nga Domingo haaton nga tanan mga kasangkayan namon nga kanunay nga baga nagsusubaybay hini nga aton programa nga sinisiring pa kada Domingo suki nakita nga namamati dinhi aton Bombo Radio labinahan mga suki namon nga kada alas 3 iton kulop nagahatag og hirahin panahon para baga manungog no hini nga aton Mission Possible program. Once again, mga kasangkayan, mga kabugtuan namon, labi na ang aton mga ada gintutungdan hini nga oras naton hiton aton programa maupay nga mabaraanon nga Domingo ha aton nga tanan. And welcome again han aton Mission Possible program which is baga huruhalaba na no. Thank God damo nga salamat sa Dios nga gintagan kita niya hinhigayon nga maging instrumento hatalaguti nga paagi para pagpasamwak hiton mga mag-upay nga mga buruhaton mga misyon para han Dios. So iningayan ni Brother Sev nagbabalik nagbabalik kay baga danay may mga sinisiring pa mga equally important gihapon no nga mga responsibilidad na kinabuhi. Pero syempre diri gud dapat naton kalimtan hiton aton obligasyon para han Dios. So baga ako gihapon personally namingaw ha iyo no amon mga suki ha kahanginan kay baga damo na nga mga butang at dapat libat naton baga paghingadayan no. Dapat naton tatagan hin pamalandong an sinisiring pa mga mabinungahon nga pagdiskusyon parte hiton aton mga debosyon pagtuo nganit aton mga paningkamot para paghirani pa ngadtuhan gugmahan Dios. Ayan, so adiliwat mga kasangkayan syempre kanunay ngan maabi-abihon nga naghahatag hit ira panahon para hiton ira pagserbisyo no para hakahanginan hiton aton mga kabugtuan nga karuyag baga magpadamo pa iton hibaro iton ira pagtuo nga syempre kung paano pa ba mas matangkilik pa naton hiton aton mga panuyuanan han aton paghigugmahan Dios adi iton aton duduha ka siring pahabisaya mga igsuon hawaray-waray mga kabugtuan o ha English mga brothers. Okay, we have with us our resident guest naton at the same time mga anchors gihapon ini nga programa naton na Mission Possible. Unahon taanay Brother Uni maupay nga kulo pa imo siguro baga na iha-ihaanay kita baga nawara hini nga aton kahanginan kay may dala mga importante nga ginaayos but here we are again back hiton aton segment ngan I think an aton mga kasangkayan yan nga baga na miss ini nga programa
nalipay na liwat ngan gusto na liwat makabati hit imo makarub-karub nga boses. Oo. Brother Yuni, greetings anay an aton mga kasangkayan dida. Mao pay nga kulo pa aton nga tanan, mga ka Bomba Radio or Mission Possible. I-greet ko lang nga tanan nga namamatian na nga labinaan gingkantuan namon nga nag-birthday nga Ate Grace. Ay, na birthday ha. Birthday ka to, sir, ano? Yes, Ate Grace nga hi Sean aniya pinangga nga anak. Ayan. And of course, no, bago makalimutan natin si Nanay Bilen. Hello Nay, and si Sir Himano Dan nga nasiring nga mamamati kuno ako han iyo programa. So maupay nga kulop ha iyo dida. Sana baga maupay ta aton mga pahangin-hangin nga dain barangay Nulatula Lower Nulatula no ang mga residente nga da Nulatula maupay nga pagpamati ha iyo baga welcome again to our Mission Possible program. For those who are listening with us sa ating radio Bombo Radio no, you can hear us every Sunday kada Domingo po alas 3 nga to alas 4:30 nga oras parahan aton Mission Possible nga programa. Ayan, okay. And now we also have with us, ladies and gentlemen, naton sangkay hakahanginan ni Brother Alex. Brother Alex? Maupay nga kulop mga kabumbo kay baga naiyay gud man lat kami saring pa man ni Brother Sebano nga mga equally important gyapon na mga buruhaton. So yan adin lat kami nga kuan malipayon nga magahatag ayon guti ay nga kaaraman na namon mga eksperyensya nga niamong kinabuhi nga mapaangbit man liwat ta iba. Damo nga salamatan niyo pagpamatingan hinawton ta nga hasta katapusan is man matilagyapon kamo. Damo po salamat. So ayaw kami niyo bayai hindi nga usa ug tunga ka oras nga pakiguro ni Mangraw ha iyo labi na hiton mga suki namon nga talagang nagbibilinggod hiton mga katugyaan sining pa mga hibabroanan hiton aton pagtuo nga Katoliko no labi na aton pagtuo sa Dios importante no. Okay, so siguro before kita magtikang hini formally hitong aton programa, syempre importante anay nga tikangan tayo usa ka pag-ampo kay ini nga tanan diri mahitabo kon waray pagtugot ngan pagbendisyon han Dios Santisima Trinidad nga amo iton makagarahom nga naglarang nga tanan nga mga buruhaton dinhi kalibutan han gugma. Okay, so may I invite everyone naton mga kasangkayan nga namamati na ha Facebook Live nga haaton radio on air. Pwede siguro kita baga maghatag anayhin kuti ay nga pangaliyupo no nga pag-ampo ibutang naton in aton kalugaringon ha presensyahan Dios nga dulungan kita nga mag-ampo maghatag kita hin pasalamat kay Domingo yan na gintagan kita han Dios hinadlaw nga magbabaraan no. So let us pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from every evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Sorrows, pray for us and intercede for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan! So, isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Ang amon mga suki nga kanunay nga nag-aabang hini nga aton programa. In fact, mga kasangkayan, may da ako nabatian ang amon kausa nga ka-boardmate nga may da ko no lola no na nagkatuha in a store. Tapos nagpakiana kun kay kumusta na daw ang aton programa, no? So magaging mimingaw na hiya for how many episodes nga medyo wala kita nakaka-on air because of busy schedule. So talagang siling pa
it flattens our heart. Naghala May pala nagyapon. natin kasing-kasing nga si Lola pala ay nagsusubaybay nga kanunay nga baga sining pa nag-aabang no hitan aton programa kasi siguro one way or another talaguti nga paagi nakabulig gihapon siguro haiya no kung paano pa maintindihan ang iba-iba nga mga debosyon, ang iba-iba nga mga pamaagi nga ginhatag haton ng Dios para kita mahirani haiya. So Lola, oo, kung sino ka man, maraming salamat po sa iyong palaging pakikinig. Na-appreciate po namin ang inyong sinabi sa aming kasama na parang hinahanap nyo na kami no sa inyong kada Domingo na time. So thank you. Isa pong malaking karangalan no at talagang nagbibigay po kayo sa amin pa ng lalo pang mas malalim na inspirasyon no para pagbutihin pa po namin itong ating programa na Mission Possible. So, ang ating pong Mission Possible, this is a program intended po para sa mga lay people na gustong magmisyon at gustong magbahagi ng kanilang oras para sa Panginoon, no? Para ang kanilang oras ay hindi lang gamitin sa mga walang kabuluhang bagay, kundi ito po ay gagamitin sa mga bagay na hindi lang makatulong sa mga kapwa natin, sa aton mga kabugtuan, but at the same time, makabulig hakalag nga makapahalipay labinahan Dios. Di ba, Brother Uni? No? So, masasabi natin talaga na napakaswerte natin. Maraming salamat po sa Panginoon unang-una at saka syempre sa Bombo Radio na nagbibigay sa amin ng pagkakataon no para magganitong programa para sa inyong lahat. So by the way po mga kasangkayan, paminsan-minsan po kami po ay gagamit na po ng Tagalog na language at saka magwawaray-waray kasi meron na po, sana po makaabot na din po itong ating programa sa ibang parte pa ng bayan, no? Sa Luzon, sa Mindanao, at lalo na po dito sa Visayas. Lalo na kasi po, meron po kaming ginawang isang YouTube channel, okay? Na pwede nyo rin pong makita ang recordings ng program na ito at pwede po ninyong mapakinggan ang mga topics natin, no? Kung ano yung mga pinag-uusapan natin sa ating programa. Kasi ito po naman no ay ginawa po para sa lahat no. Wala po itong mga pinipiling kung sinong tao lang. This is for everyone. You may not be Catholic or a Catholic. You can listen here and be able also to see kung ano po ang kagandahan na pwede nating makita sa programang ito. Ayan, okay. So ngayon pong araw na ito, mga kababayan, mga kaibigan, mga sangkay naton, mga kabugtuan, napakahalaga po ng araw na ito kasi linggo o nang una, adlaw na igsirimba. Sabi pa nga araw para sa Panginoon, no? Para sa ating mga Katoliko, ito po ang pinaka mahalagang araw sa buong linggo kasi ito po ay nakalaan dapat para sa Diyos, no? Lahat ng ating gagawin ay dapat para sa Diyos at para naman ang ating araw na ito ay mas maging fruitful pa, gagawa din tayo ng mga gawain para sa ating kapwa na para pa rin sa Diyos. No? So all has to always end up for the Lord. Kaya po, unang-una sa lahat, kailangan muna nating paalalahanan ng ating mga kaibigan at mga sangkay, no? Na dapat wag po nating kalimutang magsimba. Okay? Lahat po ng ating mga kapamilya dyan, kasama sa bahay, dapat po na imbitahin natin, no? Mayroon naman pang mga misa siguro sa hapon, no? Pwede pa tayong magsimba at manalangin at humingi ng mga makabuluhang mga grasya para sa ating buhay. Okay? So, ngayon pong araw na ito ay very special episode. Kasi ang araw pong ito ay isa din sa akin personal na sinasabi nating debosyon, no? Nung ako po ay college pa, at syempre naghahanap din po ako sa lalim ng aking paniniwala, sa aking faith, at akong pagtuo. Isa po ito na debosyon na ito ang talagang dumikit sa akin, no? Personally, para siyang
parang tumatak, lumapit sa akin nung ako po ay nag-aaral pa. So napakalaki po ng tulong ng kapiestahan ngayong araw na ito kasi po ini po mga nanay, tatay, mga kasangkayan, dako inihiya ito na ibulig personally haakon para makapaglahutay, no? Makalahutay, makapadayon, maipagpatuloy po, no, yung aking pagsisikap sa buhay at harapin po ang mga pagsubok sa buhay. So ngayong araw na ito, ang atin pong tatalakayin ay ang kapiestahan ni Our Lady of Sorrows. Okay? Si Mama Mary at sa kanyang mga hapis, yung sa kanyang mga sabi pa nga sa literal na term, yung kanyang mga yung dumanas siya ng mga kahirapan, yung kalungkutan, no? Kalungkutan ni Mama Mary noong siya ay kasama niya po ang ating Panginoon. So, napakahalaga ng devosyong ito kasi mamaya po pag-uusapan natin kung ano po ang mga graces na meron dito at paano po ito natin makukuha sa pamamagitan ng pagdidibusyon. Okay? So, ayan, no? Sit back, relax po tayo ngayon dyan sa ating mga kanya-kanyang mga pamamahay, aton na adididit aton mga kadagata, nagpapahangin nga nagre-radio, nandyan sa ating mga sala, ang iba naman nag-aandam, ang ira mga uniform para buwas, nagpa-plancha while listening, ang iba liwat dida, baga nag-i-snack, no? So, makinig tayo kasi baka eto na yung isa sa mga pwede nating sabihin nating simula no ng ating debosyon. Okay? So, unahan na natin sa pag-uusap yung tungkol po sa paano ba nagtikang hininga debosyon? When did it start? Ano ba bakit ba mayroong Our Lady of Sorrow devotion? Siyempre, ang magbibigay po niya ng atin pong pagpapaliwanag ngayon kasi alam kong isa din po ito sa kanyang pinaghandaan, no? Ngayong hapong ito. Oo, ayan. So, Brother Yuni, meron ka bang gustong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Bakit ba mayroong Our Lady of Sorrows na devotion? Sa katunayan, nagsimula po ito sa taong 1303 tapos 1373. Okay. Na nagsimula ito kay Saint Bridget of Sweden na devotion to the Blessed Virgin Mary's Seven Sorrow. So matagal na, no, mga kaibigan, napakatagal na po ang devosyong ito. Imagine, ano 'yon, Brother Eunice, 13, yeah. Oo, to 1373. Oo, naku, napakatagal na. Matagal na po itong debosyon na pala ito. At ito po ay medyo sumikat po, no, doon sa kapanahunan ni Saint Bridget. Oo. And in fact, mga kasangkayan, ang mga promises po sa kanya ay ng pagdebosyon ng Our Lady of Sorrows po, mga kasangkayan, ay ipinahayag at ibinigay ni Mama Mary kay Saint Bridget. Okay, so ayan naman, ano kaya ang bakit kaya kailangang i-highlight, Brother Alex, itong debosyon din ni Our Lady of Sorrow? Bakit mayroon ba itong relevance din sa ating kanya-kanyang mga pamumuhay? Yes po. May relevance po kasi ito is, kay kita po ng mga tao is bagan nawawara po aton isip nga dadiri kitahin magkamayadahin mga kasakitan, mga pagsubok, bagan diri naton gusto na magkamay dito. In fact nga nataghaton kinabuhi, maagi talaga kita ito, diri to naton maliligyan nga. Kumbaga ito may umusbong ito na kuan, ito nga devotion kay para kita kumbaga may mga problema kita is may da kita masusubaran para sa Mama Mary nga yung mga problema is bisang gano ka kuri naging matatag lagyapon niya. Kumbaga baga may da kita makukuha dito nga lesson kumbaga paano kita magiging matatag para sa Mama Mary. Aniya kasing-kasing nga makukuha nato na iya. Alright. Yes. Brother Yuni, meron ka bang follow up doon? Siguro yung pagdevotion kumbaga ano ba ang relevance kay hiya ko siyempre tawhanon hikita yako nga tawhanon nato na panlantaw nadirigod kita iton kasakit, di ba? Nga iton ba nga itong labi na nga ito niya nga devotion Seven Sorrows, Our Lady of Sorrows.
Nasing ako ito dati nga bagan diri ako dahil ito nga devotion kay siyempre kay kasakit. Siyempre ang tao kasi hikita nga utrong ko la itatong tawanon na panlantaw na diri manggod kita iton kasakitan, di ba? So amot na akong panunahunan siyahan nga nasing ako nga diri ako itong magdi-devotion, pero andidahan ko nagbugan ibaruan ko bahiya, bugan nag-search ako, bugan nagbiling ba ako, gimbiling ko ba inhibaruan ko ito yung devotion, kaya may devotion nga suga dito nga dito ko nakita liwat nasing ako nga pagkahibaro ko may dito nakabutang nga kuna naton mga kasakitan ging ko konsulta nga tukon Mama Mary kung hikita may devotion kita hini nga Our Lady of Sorrows. Diri mga sering itong mga ada kita ituhan kasakitan. Yes, may natural man kasi ito talaga haton. Diri naton ito ya malilig bisan kita sigun naton nga diri kita or willing kita ito kasakit, walay ta mahimo kay naabot talaga ito haton, di ba? Pero ang paghingat ko ginibaruan ko may daya naton kasakitan kung konsulta nga ni kan mo Mary na nadidip ko no ya ngadto into joy, into peace. So sarang ko wala grabe nga ini devotion. Grabe nga ini niya kaupay. Dire nga ini basta-basta nga devotion nga na may dapat dito sa iniya ka powerful devotion kay siyempre Mama Mary mismo nagkuanhan ya mismo nakasaksihan nga dukot bahera nga nagsakit, di ba? So so dito ya ka powerful nga devotion. Alright. So, sabi ni Brother Yuni Goodman, Brother Alex, minsan talaga totoo yun, no? Pag nakita natin na malungkot, yung parang, ano ba ito, naghanap ako ng kaligayahan. Gusto natin permila masaya, kalipay. Oo, pero ngayon nalaman natin, no, nung sa pag-research ni Brother Yuni, na kabaliktaran pala, no? The more na tayo ay nagsandig, no? The more na tayo ay naduol sa kan Mama Mary na try pag-ask itiya help through the merits of her suffering, the more pala din na tayo ay natutulungan na maging masaya at maligaya at madaling masolve ang ating mga problems, no? So parang gano'n, no? So ang joy pala ang sorrow pala ni Mama Mary ay ginawa niya yon para sa ating joy, no? Parang ano yon, parang I will suffer with my son, I will be in one with my son para kayong mga anak ko ay magkaroon ng kaligayahan na walang hanggan, which is our eternal salvation. Imagine that. So si Mama Mary parang in-embrace niya din ang suffering for the sake of everybody, no? Tinulungan, they are in one. Kaya nga meron tayong devotion na Alliance of Two Hearts, no? Hindi man pinako si Mama Mary sa cross kagaya ng ating Panginoong Hesus, pero kasama siya sa sakit, no? Nakita niyang lahat, nagsubaybay siya ng lahat, ang kanyang puso at ang puso ni Jesus ay pinag-isa ang kanilang damdamin. So parang ganun na rin yun, no? And they are doing that for our eternal happiness. Kumbaga nagsisignify ito di ba ang suffering ni Mama Mary, ngadahan cross ni Jesus. Tapos han pagkamatay ni Jesus para haaton. Tapos ito kasakitan, di ba? Kasakitan. Tapos nag-resurrection hiya. So hikita mismo nga itaton kasakitan. Nasa rin nga ito St. John Maribini nga itaton kasakitan kuno direct pito permanente. Kumbaga temporary lang. Nagsasakit kita yan na ayaw ka mo kabaraka kuno may dito lahat maulputaton nga kaupayan. Maliliwanan ito into joy lahat tapos peace. Para sa ito lahat kunuan storyhan and passion of Christ, di ba? Namatay Jesus tapos nag-resurrect siya, kumatoy langit, di ba? So dito. Yeah. In other words, maari pong tayo po ay may mga pasakit ngayon dito sa ating kasariling buhay, may mga problems tayo, pero pag tayo ay dumulog at naniwala at nagtiwala sa ginawa ng Diyos para sa atin, kasama ang kanyang ina,
hindi yan po ang katapusan ng lahat. No? Maaring binigay yan sa atin para tayo din ay i-purify, para tayo din ay palakasin pa, at para tayo din ay sumandig pa. No? Sabi pa nga, parang tayo din po ay parang humawak pa, no? Mag-lean on pa sa Panginoon. Kasi ang mga pasakit naman sa ating buhay, meron din po yung mga mas malalim pa na kahulugan na gusto ng Diyos na dapat natin pang bigyan ng pansin din, no? Kasi yung mga sorrows and pains na meron tayo, tingnan niyo po si Mama Mary. By the way po, mga kasangkayan, if you are watching our Facebook Live, kung makita niyo po sa amin po dito sa studio, meron po ditong image ni Our Lady of Sorrow. Bakit po ba Our Lady of Sorrow ang topic ngayon namin? Kasi po ngayong araw na ito, September 15 ay ang kanyang kapiestahan. Yes. No? It's her feast day. Kaya special day po ito ngayon para sa kanya. Si Mama Mary pa rin ito, pero ang dinadala nating discussion na kanyang title ay noong sa panahong siya ay nagsakit, no? Kasama niya po ang Panginoong Hesus bilang ina, no, ni Jesus at ina nating lahat. Ayan. So Brother Alex, kasi pinag-usapan na rin lang natin yung sinasabi nating devotion to Our Lady of Sorrows at paano ba natin ito paano ba natin tatangkilikin itong debosyon na ito. Brother Alex, bakit ba sa paniniwala natin talagang, lalo na sa mga Catholic faith, may dating, may power pag sinasabi nating sacrifice? Yes po, pag sinabi po nating sacrifice is makuriya, mahirap siyang gawin. So, kumbaga, kung makuri, mas dakwan niya, kabalyo. So, ganito, magsakripisyo kita, aton yan ang kinabuhi, hindi rin natin ginuuna natin mga karuyag ang gusto ko natin ginuuna and will of God. So, ito mas animo sakripisyo, may da kabalyo nga mas maupay. Kaya animo sakripisyo is nagkuang ka, gimpa kuan mo, ginuna kaysa nimo mga mga wants. Okay. So, sa mga kabataan ba ngayon, Brother Alex, kasi alam ko sa naririnig ko po, medyo iba po ngayon, no? Iba po ngayon ang mga generations natin. Medyo, siguro dahil na rin sa mga bagay na madalian, sa technology, madali na lang po ang lahat. Parang minsan po, no, sa ilang anggulo, yung ating mga kabataan, mga baguyan na nga generation, parang hindi sila masyadong nakakakita, no, sa value ng sacrifice. Anong take mo dyan, Brother Alex? For me, Brother Sabano, sabi mo nga kanina nga na namulat na sila sa mga madaling bagay, katulad ng mga teknolohiya, mga appliances or ganon. Kaamo talaga, sa ito nga factor kaya no bata is bagan ginkukuren na pagsakripisyo. Kay naara na hira, nasanay na hira nga, natalan nga bagay is bagan madali na laira, di ba? Gin mga dati na mga tao or naton mga kalulahan nga, ginyayak nan kita nga, kung na-eskwelera na, damo pera gimbabakta, sarayo panduro, sa garbeta no nga, panito nga. Kaya itong dati kasi, siya areran mga sugar itong sakripisyo. Kumbaga, ira na ito, everyday life na ito nila nagsasakripisyo era. Unlike yan ang mga kabataan naton kami, mabagan, kung na kami gusto namon, nadiri kami magsakripisyo, gusto namon nayahayla kami kay nadiri makapoy, nadiri magka-adain kung nga oras, bagan makakaragbor sugad. Okay. So parang ganun, no? So paano ba yan, Brother Yuni? If that is the case, ano po ba ang ma-advise natin? Why should we love sacrifice? Parang ganun ba? Why should we embrace sacrifice? Ano ba ang tulong nito sa mga kabataan na papausbong pa lang sa buhay? Siguro, di ba, siguro otrohong ko lagya piniginyakan ko naman yung pinidati. So, kung paano ba natin, kumbaga, hangkopan ang suffering sa natin life, di ba? May kung niya ni say, Father Darwin Git nga, no, nasa niya nga, kumbaga, kay di ba Bisaya man ni Father Git nga, no, kumbaga, atin, yakan, ayaw niyo kuno, aniyo, kumbaga, nagkustorya nga tuwan mga nanay, nayakan niya nga,
ayaw kuno niyo payaraan iyong mga anak hinhayahayla. Payara kuno niyo iyong mga anak hinkalisod. O amo niya ba termhan Bisaya? Kakuri, kumbaga, di ba? Nga para iyong mga anak kuno diri kuno may arahin kuan lang bagan waray-waray lang bagan kuan lang nga Hayahayla. o pagkatapon niya kakurian iti kalugaringon bagan masuko ya dayon kumbaga diri waray niya inner strength ba nga kay tungod kay nahiarayahin kuan la bagan kung ano niya kan ada iya kumbaga bagan waray niya Korea kasanahin kakurian nga sinisiring pa nga kailangan naton gihap tanggapon kun anot mga kakorean naton nga haton kalugaringon kay usay ito nga pamaagi kun nga usay ito pamagi haton nga magiging madigun kita. Diba? Yes, brother Sabano, kay sari pa man ang sacrifice is key to success. Sari nga kailangan mo magsakripisyo tanan kung gusto mo maabot ito nimo karuyag kuan kadton or karuyag maabot kinabuhi. So kumbaga kailangan natin yung sakripisyo, i-embrace talaga. Di rin natin iwasan hanggat maaari i-embrace natin ang sakripisyo. Kasi nga, dahil sa sakripisyo, ang bata or tayo ay magiging matatag, no? Kasi, we will persevere, nalahutay kita, kay hiara ka naman yung kakurian. So, nagdiri ka dayo na give up, guti-guti la, undang ka na, kay diri na komportable sa imo. So, hindi ganun, no? Kasi pag tayo po alam natin ang benefit ng sacrifice, ang benefit ng pag-embrace ng sabing suffering, kasi talagang normal naman talaga yan sa buhay natin na meron talagang ganun, no? Hindi yung ayaw mo na, kahit konting pagalitan lang, nagtatampo na, konting ano lang, ayaw mo na, wala ka ng gana, parang life is hopeless na agad. Hindi ganun, no? Kasi pag ganyan, naku, wala tayong patutunguhan dyan, no? Paano pa tayo, the world, napakalaki ng mundo, maraming challenges, maraming temptation. Pag hindi mo kayang idisiplina ang sarili mo through sacrifice, nako, hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating pagpapatuloy sa buhay. So thus therefore, ang pagdi-devotion po ni Our Lady of Sorrows is also a devotion of strength. Yes. Okay? Yes. Ito po ay debosyon ng pagpapatatag, no? Pagpapatatag sa sarili. So kung tayo po ay medyo parang maraming takot, maraming fear, maraming hesitations, I think this is now also the time that we would like to invite everyone. Try to start a devotion to Mama Mary in her title as Our Lady of Sorrows. So, kaya po maraming title si Mama Mary. Kasi marami din po tayong iba't ibang pangangailangan, no? Yes. At ibang degree ng pangangailangan. So I think, no, ang itong mga Our Lady, itong mga sorrowful experiences ni Mama Mary, this is the stage where Mama Mary is the strongest. Dito siya pinakamalakas talaga, kay inilog niya, umupo niya, usahiyahan mga tawo nga waray bumayaan Dios, ngan sinubaybayan niya, ginsuportahan niya ang Dios, because she in her humility, in her love, persevered throughout all the trials nga nakita niya, nga na-experience niya together with our Lord Jesus Christ. So, tayo po na nakikinig ngayon at baka po ba para bang napanghihinaan ka na ng loob at para bang ikaw ba ay lalo na po sa inyong pang-araw-araw na mga pagsubok na hinaharap, we would like to invite everyone and encourage everyone to start a devotion to Our Lady of Sorrows. There, you will find that makikilala niyo po si Mama Mary, ang nanay ni Jesus, kung gaano siya katatag at gaano niya pinakita ang kanyang pagmamahal. There is no greater love than you learning to truly sacrifice for the sake of others, no? So doon po yan. Okay, so speaking of, kanina kasi tayo po ay nagkikwento sa devotion ng Our Lady of Sorrows. Ang Our Lady of Sorrows po, nag-a-appear po siya during Lent season, no? Sa mga Biyernes Santo, Huwebes Santo. Pero meron po siyang tinalagang fiesta din niya
sa September 15. 15. At ito po ngayong araw na Yes. ito. So, para po ninyo mas ma-appreciate pa ang pagdi-devotion ni Mama Mary in her title as Our Lady of Sorrows, meron po kaming ibabahagi sa inyong mga promises, mga graces attached to this devotion to Our Lady of Sorrows, na si Mama Mary mismo ang nagsabi, nagpahayag, nag-revealed through not any ordinary person but through a mystic saint. At ito nga po si Saint Bridget of Sweden. Okay. So pero bago po ang lahat, bago po tayo magpunta sa mga promises, para po magkaroon talaga tayo ng napakatibay at napakalalim na debosyon ng Our Lady of Sorrow, meron po itong isang rosaryo na dedicated to Our Lady of Sorrow. And in fact, tinuro ito noong si Mama Mary ay nag-appear in an approved apparition in Africa, doon po sa Kibeho. So pwede niyo po itong i-research, yung apparition of Mama Mary in Kibeho, Africa. Medyo recent po ito, na video nga ito, na document na po ito, and this has been investigated and this has been approved, valid apparition site, So dito po din ipina-remind ni Mama Mary ang napakahalagang devotion ng kanyang sorrow. So you can search that on the internet, yung sinasabing apparition of Mama Mary in Africa, Kibeho. So meron po itong espesyal na rosaryo, kasi alam natin ang rosaryo ay napakamakapangyarihan na sandata laban sa mga kaaway, lalo na sa mga masasamang espiritu. Okay? Alam niyo po yan sa mga nanonood po ng mga exorcism documentaries. Talagang palagi pong sinasabi na ang kinakatakutan ng mga devil, mga evil spirits, mga demonyo ay ang pagdarasal po ng rosaryo. Ang tawag po sa rosaryo ng Our Lady of Sorrow ay the Seven Swords of Sorrow Rosary. Ang 7 espada, ng pagsakit, ni Mama Mary. Yan po, the Seven Swords of Sorrow Rosary or the Seven Sorrows Rosary. Pwede nyo pong hanapin yan sa internet din at pwede nyo din pong simulan, usually, dinadasal po itong rosaryo na ito every Tuesday and Friday. Kasi, ano po siya, parang kasabay or parang on the day of the sorrowful mysteries, So, well, anyways, ang mga sorrowful mystery po ito, ang mga sorrowful mystery na po ito sa Our Lady of Sorrows ay pinagdadasalan po ito ng 7 Hail Mary in honor of her 7 swords. Ano ba ito mga 7 sorrows na ito? The first is the prophecy of Simeon. Okay, bakit ba, Brother Uni, kasama ang unang espada sa prophecy pa lang ni Prophet Simeon kay Mama Mary? Kay Jesus to Mama Mary. Siya kasi ito, amo ito diba siya ni Mr. Di kay itungod nga, ang pagyakan ni Saint Simeon nga koan inin, ayakan niya nga itpag-aagian imo anak, so din diba, gini-istorya talaga to ni Saint Simeon nga, mamamatay ni nga imo anak, idraray sang iniya cross. So baga ato yang bagan prophecy of Simeon, nahibaruan na ni Mama Mary nga grabe nga yan itpag-aagian na ako na anak. So kay Jesus na, diba? So kumbaga hinuman it nanay kasi, diba? Kung hinuman niya nanay, siyempre sasabutan mo ito mo anak nga sugad niya yung pag-aagian, diba? So maulo lang ka talaga. So sugad ito na nabungan. May dapat to give bagan iba. Nasering nga, then a sword of sorrow will pierce into your heart so that the thoughts of many may be revealed. Many hearts may be revealed. Yan, oo. So tama 'yun, So yan po, yan doon pala din parang isang highlight 'yun, na diyan ay matinding kalungkutan ang naramdaman ni Mama Mary noong sinabi ni Propeta Simeon ang mga pagsasakit na pagdadaanan ng ating Panginoong Hesus. So, ikaw nanay ka,
alam mo na yan pala ang sasapitin ng anak mo, talagang wala naman talagang matutuwa, no? Imagine, ano ka, dadaan ka ng pasakit sa cross. Okay? Ang pangalawa naman, Brother Alex, yung sinasabi nating their sudden flight into Egypt. Bakit yan? Bakit may ano dyan, may matinding sorrow episode si Nanay Mama Mary? Yes, Brother Sebano, kay King Herod na bagkuan papatayon na kuno ang mga bata ato na mga anak. Ita kayo pud nato Jesus ngadto. Then usang angel is nagpainop kan Saint Joseph. Yung painop nga lakat ka mo, buhat ka mo ngan ay kamo dida kay makaday King Herod papatayon ni Jesus Christ. So amo na toy kabaraka gud manin kagana kanu is duro gud dira kabaraka sanglit bisan umagahon or gabi ba to nga kagahon amo na kagahon diretso dayon nila lakat bisan baktas lero tas kondradara ni Ray Jesus Christ ang bata pa yatas grabe nira hagkot tas masirong tas aragian makuri kay disyerto grabe gud talaga nila sakripisyo nga mas matalwas kay Jesus Christ nga to kumbaga amo latad to nga nagkami adalat kuan ni Mama Mary nga to kasakitan na to kay gulpen nira ginagi na mga kakurian na to nga pagkuan nila. Kasi siguro kalisa nga. Diri na maron ko na nung bubuhaton kay nagmamadali nera kay nahadlo kira nga ira anak good mamamatay. Maapsan ang kaaway no. And syempre dili ka pa maaram ito Brother Alice kung hainan mga kaaway nag-aabang. Kay bangin makatapo kamo magkatapo amo gud talaga nira kuan. Tas sirala nga duha nga mag-asawa, tas bago pa nga anak si Mama Mary, anakan si Mama Mary, tas bata pa si Jesus. Paano ito? So ang ada na nagsiguro naghalo-halo na ito ang kakulba dito ni Mama Mary. Sa tawo gud man no bisan kwanta makukang gud talaga kita kay tawo gud man laliwat. Ang may dapat to gihapan iton der man to para sa nato niya nga panahon damo pa to ang mga kawatan. Ang mga robbers mga tikasan mamamatay tao so dito. So sugad yun to ka Korean ang pag-flight niya nga to Egypt. Okay, imagine that. So another sining pa sabi another space yun ng sword na gintusok ni Mama Mary nga may karuyag pumatay han iya anak no may karuyag pumatay so nalisang in town hira waray na nga ni ada iton hira kapanhapnig hin maupay iton grabe iton nanay ka nagkalisang-lisang ka kay may gusto pumatay di mo anak badaw diri iton masukol nga kabaraka no diri harumamay nga kabarakaan gintawon gintigom ni Mama Mary nga dit iya dughan no so walay layra saba-saba lakaw lahira pero itiya kasing-kasing adto gitusukan na in town atuhin another so painful sword no spiritual painful sword okay katulo liwat Brother Union pagkawara han batang Jesus the loss of Jesus for 3 days no nawala si Jesus for 3 days so bakit siya atulad tiya kay atoya nga mystery molol gyap makuri gyap adto para kan Mama Mary kay siyempre ani anak nawara ira kasi gim pinamiling nagurwara hira nagpinamakyan na kun nga yun talaga kay siyempre damay didanganihan ang pag-flight nga to Egypt may nagpapatay kan Jesus di ba so asay pabatan pagkawaran ni Jesus nga to temple tulo ka adlaw ngayon pag pinamiling so grabe ato niya pasakit gihap nga pag pinamiling pag pinamakiana dinhi pala nga ni one day pala magpapablatter ka na ang pulis kay waray uuli ngan may dapat to gihap iton sinister may dapat to gihap bagan Jesus na bagan der baga ito sinisering nga bagan kay naruyag pa niya mas kinuam pa niya ang ato temple ba itong mga mas naayon pa yang ato temple kung baga puntrahan pag-up nga to kanang Mary di ba nayagan kasi dito Jesus nga amoy ni dinhiit palayan anakon tatay di ba may dato dito part and third and the loss of Jesus of the temple nga napakayanat to Mama Mary kung kayano but it doesn't mean nga Jesus is disobedient to his parents no at tulaya baga ginpasabot la adto niya nga
amo nga aanhi ako kay Kami ni balay balay, inihan akon akon tatay, no? So syempre baga ito hiya nga sitwasyon mga kasangkayan, ito hiya nagpapahiluna ito nga kay ano hiya baga nahibulag niya kag anak kay may dahiya misyon para hiton balay itiya tatay, no? Adto hiya dito mag-aampo nga pinapahalagahan ito nga daan sagrado nga lugar kundiin kung gusto niyo mamilinghan Dios at tugod ha aton templo, no? Hambalayhan iya amay. So, adto ang pag pinamilingan niya na imagine mga kasangkayan, itong kalisang, itong mawadaan ka, nawarad ka nga nin cellphone, halos diri ka na mga turog. Asay pa anak. Maasay pa, kung imo anak, diri, waray kasabot, no? Waray pagod atong cellphone, nga makakatawag ka, diri ka makakahain na idi, paano diri ka mo ada itong nangangaturog, no? Asay pa kay Dios ito, no? Asay pa kay Ginoo adto. So itong kabaraka in town pag pinamakian na, waray itong contacts, waray mga GPS, waray. It kalisang hiton agitaw abot langit ko dito pag pinamiling ko niti mo anak baga na wara, no? Imagine diri la usa ka adlaw, tulo ka adlaw, tas damo pa nga mga tawo nga di kang diin la kay tikang adto ilang fiesta kasi, no? Ngan kala tulad brother Sebano nga adto nga time amo to pala tun siya pala to nila nga pagbubulag sanglit nababara ka gud diya. Yeah, nababara first ko. First nga nawara. Na kuan nga wariha kuan na feeling ni Mama Mary Jesus adto nga time. Parang na-abandon ba, no? So amo ito ang mga usa nga episode, another sword ni Mama Mary dito niya kalisang pagkawara ni Jesus, no? Another is makadina kita ni kaupat na siring na the carrying of the cross, no? Mama Mary meets Jesus carrying na, di ba? Nagkatapo hira kung nakapag-watch ka mo the Passion of Christ, nagkatuhi, nagsuot-suot hirangad to han mga iskinita para la matapo nila si Jesus, and there finally nakita ni Mama Mary aniya anak nga duguan, aniya nawong kadamo na ito nagtumba-tumba si Jesus, aniya nawong napuno in town hindugaw hindugo, aniya mga mata naawas-awasan na handugo, aniya nakadto in town si Mama Mary hinay-hinay nangungurog kaya in tawon ang kasakitan niya kwan ba kasing-kasing, no? Makita ka timo anak na sugad ang nahitabo. So amo iton nakadtuan ikaupat nga espada. So ano man adto brother Alex kay ano talagang highlight iton. Yes brother si paano kun para latay man nga kun asa nanay good man. Diri na kumbaga masakit aton duro kasing-kasing makikita niya naton anak ko rin mo anak nga sugad dito gin kakastigo damon gin papasakitan gin yayak-yaak sugad mo makikita mo makontal gali ito nakakakontal gali ito kasing-kasing masakit nyan bagandiri mo gusto na kumita na pero yung Mama Mary gin kon lagad minigid so baybayan niya tas gin updan ko talaga ni Jesus Christ nga usa ito nga rason kaya no nagkamaya din swords of pinayak squad na iyak kasing-kasing. Siguro adto brother Alex ang pagkita adto ni Jesus kan Mama Mary baga nagkadayan strength, no? Yes. Kakayanan ko ini kay I know si nanay nanay is here for me, no? Yes. Nga mahuman ko ini nga akon misyon, no? Parang ningat to an masakit paliot adto mga kasangkayan because of course bisan ada ka, no, ikaw nga nanay pero wala ka mahimo. Yes. Wala ka mahimo. Mas masakit adto iyang oo kay may misyon hiya nga tatapuson. Maaram kasi si Mama Mary han misyon amo na siring pagtikang dituhan han Passion of Christ didahan dadak po na si Jesus na siring si Mama Mary now it has begun. No, nakita nagsiringgod si Mama Mary yan na magtitikang na dito yes. Palahan pagkatitirok. So yan amo na tong prophecy ni Saint Simeon nga ngadto na magtitikang na talagang kasakit. So amo ito, no, so nagkatapo hirangad to kurog-kurog in town si Mama Mary tikadto tas nahinumduman pa niya si Jesus han iya pagkabata nga aton napakulob, no? Niya in town ginlanat
tas iya ginsalo, tas ngadto kadamo na Waray pakulog niya ni nahimo. Jesus. Waray niya nahimo, gusto niya saluhon. Pero kay may dahiya pag-aagian para haaton na. Imagine ang nanay, no, nagsakripisyo, umilog kay para haaton na, no, parahan kadaman pa nga kaupayan. So how generous Mama Mary is. Grabe niya paghatag, no, ang kay kung ikaw pa ito nga nanay, bahin ka dida nagkuha na nga dahil nagkarakinarate mo na iton nga mga kuan dito, pero Mama Mary knows that there is greater purpose. Yes. Hini nga iya nga kasakit nga iya nakikita yan at iya anak. So sige lang, upod lahiya, sunod bisan hilak na hiyag ti upay, bisan hi Jesus sige nagtan-aw sa iya, but habang nagtan-aw silang duha, they are sharing once each other's strength, no? Strength of heart, no? Magtapuson kay para madaog ang kamatayon, no? All right, number 6 liwat, Brother Yuni, na number 5 brother, nasa rin na nga di, the crucifixion of Jesus in the cross. Why do you think, Brother Yuni, usain ni nga lawom nga dulot nga sword kan Mama Mary? Ito yung fifth mystery kasi. Kumbaga ada ito yung Mama Mary haubos, kumbaga naka standing on the foot of the cross. Kumbaga ito siyempre kung ikaw nga nanay, gikita mo yung mga anak naka-raise ang cross. Yung grabe ito yung mo kaulay mo kalugaringon nga kumbaga mo diri mo makakaya diri niya ba nakakaya nga kikinitala ba niya o siya diri baga kikinitala niya anak nga naka-raisang so dito ya ka painful para kan Mama Mary ato nga time nga kumbaga ito hiya anak ito yan God waray ito hiya sala dugang pa to nga ka pain para kan Mama Mary nga waray gyap sa ring pa waray niya nahihimo. Plus, di ba dito, Brother Yuni, syempre, gindudok-dok na hinraisang, ginuoy og pa ang cross, gintatamak-tamakan pa ang cross para gudlain taon, makita nila nga pagtinawaan nila ni Jesus. Tapos makikita pa niya nga nakuanan bado ni Jesus. Tapos damunan mga pilas-pilas, mga dugo. Tapos nagawasan balas ni Jesus, dugo na. So dito ka painful karakan Mama Mary nga. Makikita niya ang anak niya. Dito pa ni cross. Grabe ito. Kumbaga ikaw ang nanay, makikita mo yung mga anak nga koan. So God ito. Grabe talaga ito kaulol, di ba? Yeah. Yes. Tapos waray ka na naman again, mahihimo. Mo magkita lang nga to, maging silent, nga magtuok. Because you know, this is for a greater cause. Yes. This is for all of us. Salvation. You who is listening right now. Yes. That's the sacrifice of the Lord and His Mother for all of us. Para madaog ang kamatayon ang sala. No? Imagine that. So, kitaon naton kung umupod kita hini dinhi pala, no? Masaling kita hage, waray nga na karapatan nga magdrama-drama. Kaya mas grabe pa. Oo, di ba, Brother Alex, yes. No? Mas grabe pa ngayon ang gindara ni Mama Mary hinin nga akon mga kasakit. Bagkos, magkaada kalugod din paglaom nga masiring ka nga danay. Kung nakaya mo nay, makakaya ko gyap ito. Basta, updila ako, tuddoy ako kung paano mo ito gindara nga mga sorrows mo para liwat ako makaunhan ngan makahumanit akon misyon dinhi ang kalibutan, no? So sugad ito ngay how heroic siring pa, no? Bay ko anggon kanan mga bayani good kumbaga aton term, sacrifice. No? An ira mga ginbuhat, not just for any country or for any for advocacy, all humanity, but for all humanity and for our eternal salvation. Yan. Okay, yan na naman, Brother Alex, nasiring na. Raisang na si Jesus. Tapos,
taking Jesus. namatay si Jesus. Siyempre, Yes. oo, for 3 hours, aniya, excruciating pain, na nabunusan na hiyahan iya hininga. Yes. So, ang paglusad na, animunit kaunong, ginlusad na hi Jesus ang cross, ngan gin salo, gin pasandig, gin sabak ni Mama Mary, ang patay nga lawas. So what makes this very painful? Kaya mo brother sa nga, for me Mama Mary kay aniya anak nga, di nakitang good niya anak kaya hiya sugbo nga iya kamot kung anong agyanan niya anak nga kaya namatayin sugarad to. So para akon brother sa Mama Mary, grabe to niya kaaraba kay kuan an mga ginagyan ni Jesus Christ is kuan gulpi ngan makuri kasiya atungan wari niya mahimo kay patay naman, kumbaga dura niya ka sakit kay namatay niya anak nga wari hiya sari pa man balik lalatan nga wari hiya nahimo kay marab talaga yung purpose. So para akong brothers nga dapat kita maging kuan kita maging kumbaga may kuan nito nga maging maupay para maging maupay nga persevere aton mga problema. Okay. Labi na kung ikaw nanay tapos nakada namatay haimo kamot an imo anak didat ubos paglusad ikaw ang nagsalo ba? Yes. Tasada syempre ikaw ito't magtatrapuhan iya mga dugo. Tas nakita ito dito ni Mama Mary ang kahalaruman mga samad. Kung gaano gindukdok hantunokon nga corona aniya ulo nga lumahos na ang bukog aniya ulo. Tapos imo iton pinangga nga anak, tapos makita ka lang waray na kinabuhi. Waray na kinabuhi ngan inano-ano nira. Kasi waray good ini sala, maaram ka good an masakit ngadto talaga is waray ini sala. Waray ini sala aniya ini pagpakaupay nga ni aton, but they cannot contradict kay naay misyon ba, no? Yes. Naay misyon kinahanglan pag-agian. So God talaga ato, imagine ikaw maglimpyo itong dida, ikaw manginanod iya mga samad, sabak-sabak mo pa ito nga imo pinangga nga anak, nga ginhigugma mo kaduro nga anak. Ngan may dapat to niya nakita di ba yan, nagpupuna sa to yan, 6 mystery. Nakita niya mas grabe yan, kuhan, hinabatan lawas ni Jesus ang pagpasan ng krus, kaysahan pag mga samad niya mga raysa no? Pagpasan niya talaga gumawas na ada atong bugog amon ta pinakagrabe baga na napanas na in town niya panit didihan abaga pagpasanhan cross. Imagine that, makita iton bis nga ni kamo dida nga mga nanay masamaran ng gutit iyo anak, grabe na ito niyo kalisang kabarakan hadto pa nga halos mulay-mulayan, gintamak-tamakan, ginlamog-lamog han mga tawo nga karuyag baga magpasipara ba. Yes. Ngan siyempre para baga mapatunayan anira mga sining pa pride, no? Ang mga garbo. So sa ito, no? Imagine nanay ka ikaw magpapaha, ikaw masalo iton imo buotan nga anak, no? Nga yano-yano la pagkastigo ngadtuhan mga karoy may mga kaipahon la ba, may mga inggit la, no? So that's very very painful, but nonetheless alam po lahat ni Mama Mary kung bakit po ito nangyayari. Alam niya yun sa kanyang puso. Dati pa nung sinabi niya na let it be done to me according to your word, parang doon at saka sinabi na sa kanya ang mga mangyayari. The greatest virtue of Mama Mary talaga is obedience to God's will and her humility in all things. Kaya yung humility niya po, yan po ang tunay na isa sa mga nagbibigay lakas kay Mama Mary. Humility is strength, no? Ang pagiging mapainubsanon isa sign nga kusgan ka nga tinuod nga tawo, no? Mapainubsanon ka nga ni kusgan ka tinuod na tao. And lastly, Brother Alex, we now have the last sorrowful mystery, 7 swords of sorrow mystery. 7 po ito kasi we have the Jesus is laid in the tomb. Yes. Paglubong na kan Jesus ngadto sa iyalubnganan. What makes this painful ba, Brother Alex? Yes, pero si Banunga makuan nga akaganakod man lato nung kumbaga Mama Mary
makikita na nga waray na gud talaga, waray na iya anak patay na kay ato naman lubnganan diri na mababalik, waray na iya makakaptan nga iya anak, waray na makakaupod nga iya anak. So dito grabe ni kasakit kay hatanan nga iya pagpakaupay Ginoo gin pinaura gin pakuan nga ginsugad ladto tas waray na ginpatay lain sugad ladto grabe nga iya pagsubok nga ginagian. So sugad kasakit ta iyab to Brother Seb. Alright. Brother Yuni, kay ano painful ha mga kag-anak iton hira it maglulubong it ira anak. Siyempre, maulo ito, di ba? Kay bisan ito ninuliwat. Siyempre, ira anak. Kumbaga, labi na kung pinaura mo ni mo anak. Imugin sakripisyuhan, imugin papakaon mo maupay. Kung pinaeskwela mo, kumbaga yan na nga panahon, pinapaeskwela mo, tapos pagkita mo, masusugad lahat ito mo, matay la, diba? Grabe ito, labi na kung usala nga anak, grabe na ito. Jesus, nag-uusahan ko lahat to, no? So ganito ang pain para kan mo, Mary nga, pagkita niyan, anak, papatay na, kumbaga, ilalamayan na nera, kumbaga ito yung atak na direto yung harumamay para kay siyempre nakita na niyan nainabunan prophecy ni Simeon nga mamamatay talaga ito yung Jesus. So talaga mananabo. So nainabo na mas grabe pa niya pain. So ganito yung kakuan. Painful kasi ito no mga kasangkayan nga namamati aton yan na no iton manamilit ka na no iton iksasara na mababay ka na kay maaram ka nga waray na no waray ka na anak nga makikitaan waray na tapos mamingaw no ang kamingaw kay isasarado mo naman ang lubnganan no but of course mga kasangkayan it has to be also noted nga Mama Mary knows na may resurrection maaram siya no maaram siya pero ito dita nga stage la no siyempre ang tawhanon niya as a tawo nga ginsugad no ginsugad ang pamaagi ang pagbaya. It was really painful. So but Mama Mary is expecting the resurrection. Maaram hiya nga tanan gin-reveal na iton no gintagan ito yan grace pero maaram hiya nga ito nga iya kasi sorrow nga da ang pag-upod ito ang tawhanon no nga pagkamatay han Dios dida kay naging Jesus is real God, real divine, and real man. So iya dida ginupdan ang tawhanon nga kasakitan atong Ginoong Dios no niya namamatay kay may naman real human may naman niya flesh, embodiment of flesh. Just remember ito nga flesh is one in her flesh kay flesh by flesh and blood by blood iya iton anak no? Yes. Tapos yan na waray na kinabuhi nga mananamilit na hiya kay wawara na. But, of course, again, sinasabi natin lahat po ng ito, kadaugan. No? Maaram si Mama Mary nga kadaugan ito, ngan iningatanan, diri la nagtatapos nga da, kay mabanhaw na ang Diyos, ngan hihimayaon na hiya, kung makompleto na iningatanan. So again, and sorrow is not the end of the devotion, but the sorrow is just the journey towards a greater glory. No? Itong sinasabi nating redemption, no? Itong redemption and the triumph of Jesus on the cross. No? Kaya si Mama Mary, support all the way, bisan painful, bisan struggling, because she knows that this is for the greater glory and for the salvation of all her children. So, napakaganda po no ng ating devotion ng Our Lady of Sorrow. So again, ulitin po natin no, ang devotion pong ito, mayroon po itong mga promises. Pwede din ninyo po itong hanapin sa internet, pero ang isang napakagandang promise po nito, number 1 ha, ang tawo nga nagdi-devotion Our Lady of Sorrows, number 1, I will grant peace to their families. Si Mama Mary po mismo ang nagsabi niyan to Saint Bridget na ang taong nagdi-devotion sa aking sorrow, I will grant peace in their family. Number 2, they will be enlightened about the divine mysteries. Maaram ka hiton espirituhanon nga mga
buhat ng mga pagtuo ng mga misteryo. At marami pa po ito, no? Pero ang isa na lang po ang gusto kong i-highlight po sa inyo. Sabi sa ikapitong promise ni Mama Mary, I have obtained this grace from my divine Son, that those who propagate, ang nagpapalaganap at nagtuturo ng debosyon na ito to my tears and sorrows, will be taken directly from this earthly life to eternal happiness, since all their sins will be forgiven, and my Son will be their eternal consolation and joy. So, napakagandang promise. Ang taong nagtuturo ng Seven Swords Rosary at nagpapalaganap ng Our Lady of Sorrows na devotion, hindi ka maninilikado, diri ka makukulbaon, because Mama Mary assured and promised that when maglakat ka na dinhi sa kalibutan, mahumanan imo misyon na imo kinabuhi, you will be taken directly to heaven, because you were there and you have helped her children understood the graces of the devotion to her sorrows. And Jesus will be not anymore our sorrow in heaven, but our consolation and joy. So therefore, mga kasangkayan nga namamati na, buligi kami niyo, magburobligay kita, pag-promote hand devotion of Our Lady of Sorrows and the prayer of the Seven Sorrows Rosary, so that if it will be the will of God and by His grace, we will also be taken directly from here to heaven, and the Lord Jesus Christ will be our eternal joy and consolation. Yes, Brother Sabano. Overall, Brother Sabano. Overall? Yes nga, kita ng mga tao, sugad ka Mama Mary nga, ginakseptar niya sufferings. So, dapat sugad liwat kita ito. Ginakseptar natin ng sufferings, but maatmakon kita, ma-acceptar kita yung sufferings nga may pagtuwag Ginoo, nga may pagtapo na niya plano. Alright. Brother Yuni? Tinuri ito Brother Alex, kay ako na naman na naabot haton nga mga kakurian, mga suffering, mga pain, struggles. Inhatag ito haton ng Diyos, kay maaram hiya nga makakaya ta iton. Kaya korek sigun an ginhatag ito haton nga mga kakurian ng Diyos, kay maaram ang Diyos nga mabaskog ka nga pagkatao. Kung ikaw na kung ikikitaya na nakakakuhanin suffering haton kinabuhi, the Lord give it to you, kay maaram hiya nga makusog ka, mabaskog ka nga tao. Kakayanan mo. Yes. And Mama Mary is always there for us, no? To help. Especially in her title as Our Lady of Sorrows. And of course, the Lord Jesus Christ will accompany us always, no? Because they are always there for us. Maghibarola kita hindi nga pag-ampo, maghibarola kita pagharani haiya ha Blessed Sacrament. And sining pa ni Saint Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Yes. So with that, mga kasangkayan, din tapuson talaanay ni nga aton or istorya yan na nga may kabuluhan nga istorya, siring pa mga kwentong may kwenta at mga debosyon nga magpapaharani han kinabuhi nga Dios non, no? So therefore, amon naman baga kanunay nga pahinumdum ha iyo nga tanan, ayaw kita kangalimot, the family that prays together stays together. Yeah, don't forget to pray ha, the Seven Sorrows Rosary of Our Lady every Tuesday and Friday. Thank you very much everyone. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at isa pong mapagpalang linggo. Ngayon, sir, thank you ngayon ang lola nga namamati hamon, at least may danamon usa nga. Hindi ngayon kami sinisiring nga bagan waray light amon programa. Maya na ngayon kaupayan giyap. Bisan usa na pulo, yes, oo. Bisan usala, okay yes. Pero mas maupay kung damo talaga. Kasi ini mga buruhaton ini nga pag sa Dios. Buligi kami niyo mga kasangkayan nga damo pait makabatihin nga aton programa, nga damo pait makapaambit han mga grasyahan Dios pinaagi ini nga tarandan nga Mission Possible. Thank you. Basta Radio